Ito po ako si Lito Labrador, OFW, since 2007 hanggang 2009. 2 years lang po ako. Kasi kaya naman ako nag-abroad, financial. Sino po nakapag-abroad? Ang dami. Oh. Masarap ba sa abroad? Masarap ano pagka lagi mo nakakausap. Noong time namin yon 2007 hanggang 2009, ang mahal ng load. Ang mahal ng load. Magpapaload ako ng mga 50 real. Sandali lang, wala na. Galit na galit yung misis ko kasi bakit daw putol-putol yung boses ko. Sabi ko, ano magagawa ko? Yan yung network nila dito. So, napakahirap maging OFW. Sa totoo lang. 6 months pa lang ako sa Saudi. Gusto na akong pauwi ng asawa ko. Ayaw na rin nila ng pera. Kasi first time na sa 1990, nung mag-asawa ako, 2011 nahiwalay ako sa mag-ina ko. Isipin nyo, mawala yung father na nagpunta ng ibang bansa para kumita ng pera. Ang maganda nito, nung nandun na ako, na-realize ko na hindi pala dapat sinasayang yung oras sa pagkita ng pera. Yung oras kasi yun yung igugugol mo sa family mo Ang pera kasi andyan lang yan Sa Saudi, yan yung amo ko na Arabo, mutawa pa siya. Ako, napaunlad ko yung tindahan niya kasi doon sa napasukan ko, driver-tindero ako. Kasi yung dapat driver, hindi naging driver kasi hindi pumasa doon sa exam nila doon sa Saudi. Ako ang pumasa. Kaya dalawang trabaho ko, driver na tindero pa. Yun talaga magtatrabaho, sa tindahan lang siya. Pero parehas lang ang sweldo namin. So yan, 2000 hanggang 2009, nagtrabaho ako sa Saudi. Tapos, pagbalik ko dito, nagpasok ako doon sa kapatid ni Maminet Karag. Pasok ako doon sa Remspec Company. Tour guide naman ako doon. Ako yung nagtutour ng kasi sa mga event sila Ako nagtutour sa kanila. So, bali wala sa akin yung malalayang lugar. Abot kaya mga Subic, Sambales na yan. Bataan, iniikot ko siya para mag-ocular doon sa mga gustong pumunta doon sa event. Ano pa? Ayan, yan si Maminet. 2011, ng March 16 ng 2011, sumali ako sa Santay. Buwan ng asawa ko. May sakit siya, mayroon siyang punggo sa baga. Ako naman, may maintenance sa puso. Nasabi sa akin ng doktor, lifetime daw yung maintenance ko. Lifetime maintenance ko. So, hindi ako makabalik sa Saudi na wala akong waiver. So, apply, hindi ako pumasa. Hanggang sa makapag-drive ako kay Maminet, nai-offer sa akin yung barley. Yung Santay barley. Noong time na yun, 3988 pa lang yun. 2011 sa Corporate Center. 3988 lang nun. May 3 box na kasama at saka 1 box na powder. Ang ginamit ng misis ko yung capsule. Sa akin yung powder. Pero almost na 5 bucks siya bago ako na nag-normal yung BP ko. Ang maganda nun, habang nagtitake ako ng barley, lumalakas yung katawan ko. Yung misis ko, ganun din. Sumusuka kasi siya ng dugo Once na umubos siya, sumusuka siya ng dugo. So, ang laki ng problema ko nun. Tapos, anong nangyari nun? Kati-take ng barley. Sabi niya, pa, maganda epekto sa akin ng barley, yung capsule iniinom. Ayaw niya kasi nung sachet, nasusuka siya. Tapos na, kaya inom. Sabi niya, higi, tuloy-tuloy mo lang. Kasi nung time namin na yon, wala katulad ngayon na nagpapaliwanag ng product, wala. As in, bumabase kami kay Dr. Hagiwara. Kasi siya yung nakatuklas Bumabase lang kami. Saka, yung sinasabi namin ngayon dito is personal testimony namin. Ang nangyari pa noon, kati-take, ayun. Nawala yung pagsusuka niya ng dugo, lumakas ang katawan niya, gumanda yung katawan niya. Tapos ako naman, nag-normal yung BP ko. Sabi ng doktor ko, tanggalin mo na yung maintenance mo. Nagulat siya ng doktor. Sabi, anong bang iniinom mo? Hindi ko sinabi kung na barley. Kasi hindi naman sila maniniwala. Tinanggal ng doktor yung aking maintenance. Kasi yung 150/100 ko, kahit nagtitake ako ng maintenance, hindi bumababa. Nung nag-take ako ng barley, almost 5 bucks yun. Nag-normal, naging 120/80. Mula noon hanggang ngayon, hindi ako barley lang. Ayun, nung may nangyari na sa akin, nangyari noon, ito naman si Sito Corato at saka si Rose Corato, which is sila yung nag-branch ng Zamboanga City.
nakilala ko yun sa 9th floor noon. Bumili lang sila ng 2 package. Sabi nila, gagamitin nila mag-asawa. Pero sabi sa akin, nung mapaliwanag ko yung business, wag ko raw pakialaman yung kanilang business. Ay, yung kanilang account. Wag kong lalagyan yung left and right nila kasi pag-uusapan nila mag-asawa. Which is sila mag-asawa, negative na sa networking. Kasi alam ko may mga background sila na pangit na nangyari sa kanila. So, yung product, inuwi nila na Zamboanga, pagdating na sa Zamboanga, walang natira doon sa product nila. Ang ginawa, yun pala, na-share nila sa church. December 23, sumali. January, tumawag sa akin. Sabi, mentor, meron ako ditong 16 tao magpapamember. Nasa akin yung pera. Anong gagawin ko? Sabi ko, punta ka dito sa main office. Balik ka. Bumalik siya January, nag-franchise. Yung franchise, yung pinang-franchise niya, hindi na sariling pera. Galing na doon sa ibang tao. Tapos ang ginawa niya, pinasobrahan niya ng purchase. So, minember niya lahat yung mga kamag-anak niya. Pero yung siya mismo, bumili siya ng 7 account individual. Hindi katulad ngayon na pag bumili ka ng builders, meron kang 7 account. Noong time namin ngayon, bibili mo yung 7 account para magkaroon ka ng 7 account. I-times mo ngayon yung 4988 times sa 7. Napakalaki. Eh ngayon, 5988 lang. Naka-builders ka na. Eh kahit nga yung global package na bilhin mo 25,000 lang. Ano pa? Ito, ito yung branch nila sa Zamboanga City. April, tumawag, sabi ni mentor, meron akong, gusto namin mag-branch. Sabi ko, may pera ka ba? Wala. Buti na lang yung kapatid niya, na bunso nila, na babae. Meron siyang credit card na tagal lang hindi ginagamit. 350,000 yung card. Sa kanya, almost 200 plus. Noong time na yun, mga 450 o 450 ang branch. So sabi ko, sige, punta ka ng office. Sabi ko, bakit ka magbabranch naka-franchise ka? Hindi, gusto ko mag-branch kasi marami yung demand ng product. Ayun, napunta ng office, sinwipe nila yung card. In-approve sila, in-accept ng head office. Alam nyo ba, nung 2 months or 3 months na may dispose nila yung product, kasi pinili nila noon, puro loose product yung 3+1. Alam nyo, bumalik yun, 700 plus. 700,000. Mula doon sa 450. So, binayaran nila lahat yung utang nila sa credit card. Yun yung benefits ng credit card. Huwag nyo gamitin sa luho. Gamitin nyo sa business. At tama yun, gamitin mo yung pera ng ibang tao, huwag yung pera mo gamitin. Ibig sabihin, huwag sa scam, hindi yun. Pangit yun. Ano pa? Ito, nagkaroon opening namin ng branch. Yan, sama si Sir Paul, si Mentor Joel Luyong. Tapos nakuha rin nila ang Tagbilaran. Naging downline nila. Kailan yung Tagbilaran nawala Tapos, sa Pagadian, nakuha din namin. Dipolog. Ganon kabilis yung takbo ng business Kasi ang ganda ng product Kasi ang maganda kasi noon, kung sa Bible natin 37 times na mention, sa Quran ng Muslim, libo-libo. Kaya dumami sila doon. Dumami sila as in para sila mga langgam. Ang group ko doon sa Zamboanga ngayon nasa 22,000 22,000 sila. Alam yun, wala akong doon, wala akong spillover o solo nila yon. Hanggang ngayon nagdadagdag sila. Kaya nga sabi nung branch operator doon si Sito, sabi niya, mentor, dito lang ako mag-focus sa Zamboanga, ang laki ng market ko. At hindi siya nagkamali hanggang ngayon. At nagulat ako, sobrang laki ng pinagawang bahay. Hindi pa tapos. Anong ibig sabihin? Walang upline dito. Siya, ang laki ng bahay niya, may sariling sasakyan, nagpagawa pa siya ng bahay dito sa Quezon City, Diliman, sa may UP, 3-story, katas ng barley. Walang utang. Grabe. Ano pa? Ayan. Di ba yung amo kong Arabo kanina? Napapunta ko siya dito sa head office. Yan yung magic ng barley. Last month, nag-order sa akin. Kala ko ang tagal-tagal na. Kasi ayaw nila ng networking ng Saudi. Ayaw nila. Kasi mutawa pa siya. Ayaw niya. Kasi siya na yung magbabranch Ayaw kasi niya. Ano nangyari noon? Nag-order yun, or canister yung Kasi may mga tao siya dito sa Philippines. Pinadala ko na lang.
Alam nyo ba yung dakak na yan? Si Leopoldo Halosos. Downline ko yung kapatid ni si Halosos. Downline ko yun dito. Ano pa? Ayan. Eto, pag ginawa mo yung business, ano mangyayari sa'yo niyan? Automatic yan. Tama yung sinabi ni June kanina. Yung benta, wag yung iiwanan yan. Pero ang binibuild natin dito, network, tao. Paramihin mo yung tao. Kasi kung wala akong tao sa Zamboanga at nag-pandemic, yung 22,000 ko, sabi natin 2,000 lang bumili sa isang box ng juice eh. Sa 20 pesos, meron akong 40,000 a month. Na residual income yun ha, hindi nagbebenta. Wala nagbebenta doon. Yun yung business natin. Hindi yung recruit, okay lang yan eh. Kasi one-time income yun. Binary, saka yung yung direct referral, yun lang yun. Pero pag wala nagre-repeat order, tapos ikaw din, hindi ka nagre-repeat order, huwag kang umasa na kumikita ka. Walang, budol yun, budol. Yung first iPad ko, yung sabi ko nga doon sa anak ko, yung pinabili ko kasi ng package dito is yung 4,000. Back pay ng anak ko sa Mega Mall yun. One account lang ako. One account. First na nakuha ko yung iPad. Sabi ko, yan yung ipapalit ko sa kanya, sa cellphone, sa pambili niya ng cellphone. Binalik ko yun sa kanya. Tuwan-tuwa. Hanggang ngayon, buhay pa yung iPad na yun. Nakailang iPad ako. Ina-awardan ako ng cheque. Sabi mo nga, ano pa yung nangyayari sa akin? Ina-awardan ako. Yung pala, may grupo na kasi ako. May grupo na, tapos nag-franchise pa ako. Ano pa? Ayan. Yan, tuwan-tuwa si Maminet niyan. Nung ina-awardan na ako niyan. Napasama tayo sa top. Ano pa? Ayan, yun yung first car ko. Second hand siya. Dalawang beses ako na in-awardan ng car. Sabi ni Sir Joey sa akin, dito kumuha ka na ng sasakyan. Kumuha ka na. Eh, nag-browse ako sa Facebook. Nakita ko yan. Sabi ko, pambinata ito. Kinuha ko siya. Tuwan-tuwa ko siya. Honda Civic na FD. Talagang yung FD na, yung hindi, talagang may design na siya, naka-spoiler pa siya. Naka-set up na siya. Kaya proud ako pag 7 years kong ginamit, tapos dinispose ko siya. Ang nangyari niyan, yung dating misis ko na may sakit, napatravel kami ng Santay. Dati ayaw niya ng ganitong negosyo. Ako ayaw ko rin. Buti na lang ako, nagkasakit siya. Kung hindi naman ako maniniwala dito kasi una-una ayaw ko talaga ng networking eh. Pero yung product natin, tapos nasa networking business tayo, ang ganda. Combination. Kasi yung ating product, number 1 yan. Kahit i-research mo yan. Kasi wala tayong middleman eh, direct tayo sa company. Direct tayo sa New Zealand. Sabi ng misis ko, pinagpipray niya, gusto niya sa tabi ng bintana ng eroplano. Kasi excited siya eh. Umiiyak-iyak pa siya, Abay, binigyan ng Panginoon, nandun sa tabi ng bintana, kita ko, umaagos yung luha niya. Sabi ko, tapos pag nagpa-travel si Sante, hindi siya yung gugutuming ka, hindi. Dalawa lang kayo sa kwarto. Kaya yung kwarto namin ng misis ko, sabi ko, maghabulan tayo dito, ang laki ng kwarto. Sabi daw, tapos nasa 29th floor kami ng building na sa Hong Kong. Yan, para kami mga bata dyan, pasal-pas yan. Ano pa? Ayan, nag-South Korea kami ng misis ko. South Korea. Dalawa na naman kami. Pag pinakain ka naman sa Korea naman, meron silang parang lugaw na isang buong chicken na nakalagay doon sa palayok. Sabi ng misis ko, hindi ko naman kaya ubusin to. Isang pakpak lang ako. Sabi ko, ubusin mo yan. Ako sa Korea, naubos ang kanin. Kasi, mga Pilipino kumain, 100 plus kami dyan. Ganyan na gagawin sa'yo. Papagurin ka, papakainin ka. Unlimited yon, buffet yon. Libre lahat. Ang sagot mo lang yung pamasahe mula doon sa bahay mo hanggang airport. Ano pa? Ito, malupit to. Nung time na yun, hindi ko nakasama yung misis ko, Singapore naman. Kaya lang, buti na lang, hindi ko pala nakasama. Mainit pala sa Singapore, parang Philippines ka. Kaya sabi sa amin, huwag kayo magdala ng makakapal na damit. Kasi mainit. Buti na lang, hindi ko kasama misis ko. Ayan, Singapore,
Na Universal Studio kami napunta. Pagod na pagod kami doon. Pero kakain, libre. Ano ba? Ito. Nag-ano kami, Asian Cruise, Japan, Taiwan. Umiyak na lang yung misis ko. First time niya sumakay sa malaking barko. Sinundo kami dyan sa pier dyan sa atin. Sinundo kami dyan. Ito mahabang travel namin eh. Parang 6 days. Ay, 6 days yata. Saka, parang gano'n. Kasi Japan eh. Nagpunta na ng Japan mo tapos Taiwan. Tapos balik na. Ganyan ang gagawin na naman sa'yo. Pakakainin ka na naman ng kadami-dami. Kaya pagka nag-qualified ka sa travel, huwag kayong kumain ng 1 buwan. Pagka nalaman nyo na yung date. Kasi lolobo talaga kayo. Ganyan lang gagawin ni Santay sa inyo. Ano pa? Ito yung huling travel ko eh. Yung Singapore, Malaysia, yung Royal Caribbean. Hindi ko naman nakasama yung misis ko rin dyan. Kasi ano siya, parang basta hindi ko nakakasama siya. Pero dito, grabe na naman kainan na naman dyan. Kakain na naman, kakain. Tapos ngayon, alam ko qualified din ako sa travel ngayon, yung Asian Cruise na naman eh. Qualified na ako. Ibig sabihin, yun yung nangyari sa akin. 2011 hanggang ngayon. Almost 13 years na. Magti 13 years na ako. Sabi ko nga, walang maliit na account, walang malaking account. Aralin nyo kung paano yung posisyon. Kasi nung time namin, unlimited ang account. Ngayon hindi, limited na lang. Tapos ngayon, ang gawin nyo, kunin nyo agad international. Kasi hindi nyo mapipigil ang international eh. Kung kaya nyo yung PH Global kaagad, yun, magkano lang? 7,000 lang yan, 7,000 plus. Ngayon lang kunin nyo. Tapos mag-upgrade na lang kayo ng mga builders o ano naman para dumami account nyo. Ang maganda nito, hindi lang doon natapos sa travel. Binigyan ako ni Santay ng bali 3 sasakyan yung aking nanggaling sa Santay. Meron ako isang bahay sa Laguna na matatapos na ngayong March. Ilang buwan na lang. Tapos, may isa akong anak, may 2 na akong apo. Tapos yung aking bahay na yan, yung Montero ko at saka yung bahay, tapos na yung Montero nung February pa eh. Tapos yung bahay ko, pandemic parehas, lumabas yan. Nakalain yung pandemic, lumabas. Saan ako kukuha ng pambayad yan? Kung walang product tayong maganda, wala. Taob. Balik probinsya. Ako, taga Mindoro ako. Ako, sanay na sabi ko nga, i-try, kasi wala namang mawawala. Kasi dati naman akong wala eh. Pero maganda kasi nito, once na sineryoso nyo, inaral nyo, hindi pa huli lahat, walang age limit dito. Ay, misis ko, 2 taon na lang, senior na siya. May isa akong anak, 2 apo. Anong ibig sabihin? Kahit ano man mangyari sa amin, o mawala kami mag-asawa, naturuan ko yung anak ko kung paano gawin ang business. Hindi na sila para magtrabaho pa. Ngayon, ayaw na nila magtrabaho sa labas eh. Kasi nung time na yun, sabi ko sa anak ko, sabi ko, tulungan mo ako sa Sunday. Kasi unang-una, nahihirapan ako eh. Kasi may edad na eh. Mag-i-encode. Mag-i-encode tayo. Sabi ng anak ko, sabi pa ayaw ko yan. Kasi networking yan. Pero sabi ko sa anak ko, susweldohan ka ng 500 a day, sama ka sa office. Nung laki yung mata ng anak ko, sabi ko, totoo yan pa. Kasi magkano lang minimum yun sa SM. Sabi ko, totoo yan pa. Sabi ko, totoo yan. So, binibigyan ko siya, sinasama ko. Tapos may invite ako. Present ako, manual. After 2 weeks, sabi ko, sige, apply ka na ng trabaho. Sabi pa, ayaw ko na magtrabaho. Kasi 500, sandali na, may libre na pagkain, may sasakyan pa siya pa uwi. So, ibig sabihin, yun yung convincing na ginamit ko sa anak ko. Sana po, magtatapos na ako dito. Unang-una, ang Santay hindi para sa lahat, pero para sa lahat. Kasi marami na sa Santay, user lang talaga eh. Ako user lang dati, pero yung opportunity na binigay sa akin ni Santay, kung walang Santay, nasaan kaya ako? Malamang Mindoro ako, baka naguhukay ako ng mga bato-bato dun sa Mindoro kasi malapit ako sa dagat eh. Naninisid sa dagat.
Ganun ang buhay ko sana. Yung asawa ko baka butot balat na yon. Eh ngayon, tuwan-tuwa siya. Sabi ko, at least yun, dumaming kamag-anak ko. Pati kaklase ko, kinilala ako ngayon. Dati nangungudigo lang ako sa kanila eh. Sila yung mga nasa abroad ngayon. Sabi, mate. Sabi ko, mate, kamusta? Sabi, asensado si Mr. Barley ka na pala ngayon. Sabi ko, oo, tagal na, 2011 pa. Pero andun sila nagtatrabaho. Ngayon, mga may sakit sila. Naalala nila ako. O-order sila. Yun siya. So, anong point ko? Gawin niyo po si Santay, 3 to 5 years. Wala pong magic dito. Pag inaral niyo yung business, aralin niyo yung sistema. Kasi, wala eh. Sabi nga ni Sir Joey, andyan yung armas. Aaralin mo siya kung paano kalabitin. Kasi marami tayong may kanyon. Hindi mo pala alam kung paano paputukin yun. Binigyan ka ng Armalite, hindi mo rin alam kung paano linisin o ano mo. Ganon din po si Santay. Ang ginawa ni Santay, online at saka ganito, binigay na sa atin, libre. Naka-aircon ka pa. May gwapo ka pang mga speaker. Ano yung sabihin? Yun lang po at sana po, pagtulong-tulungan natin si Santay. Tignan mo, ilan lang tayo dito? Ilan lang tayo dito? Huwag kayong madala ng ibang Kasi ito, subok na. Saan ka doon pipermis? So, sa subok na o doon sa susubukan pa lang? Susubok na, siyempre. At ako, living testimony ako. Walang malaking account at maliit na account kung hindi mo tatrabahuhin. Aralin mo at sigurado ako magkakaroon kayo ng resulta dito. Yes, yun lang po at maraming salamat po. I'm Lito Labrador, Yellow Diamond, Team Braveheart. God bless po. Yeah.